Mga kababayan, kamusta po muli? Si Kama Anong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentohan na po natin mga tambay. Sinagot na po ng palasyo mga tambay yung sinasabi po ng ating Vice President na kaisa po natin siya, lalo-lalo po sa pagsugpo o paglaban sa korupsyon, mga kababayan. Pero diyan, alam naman po natin na sasagutin po yan. May sagot na po ang palasyo. Kanina pa po sumagot mga tambay. Sinagot agad ng palasyo. Alam naman po natin, sila, mga kababayan, mapakahusay po yan, lalo-lalo pag divert. Pagka sila na po ang sinasabi po na dapat ay imbestigahan ng napakalaking korupsyon, ay itutwist po yan. Ibabaling po ulit sa iyan. Parang sasabihin na ikaw ang magnanakaw, sila hindi. At syempre, sasabihin, nag-iimbestiga sila. Meron silang ICI eh. Hindi po ba? Pakinggan po natin ito mga tambay. Ang sagot po ng sinasabi ng Vice President na garbage in, garbage out. Samantala, Malacanang sinagot naman ang panibagong banat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Kaugnay po yan ang investigasyon sa korupsyon sa flood control projects. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Josores. Go, Christian! Jay, hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na maunang magpaliwanag sa mga isyu ng korupsyon sa kanyang tanggapan matapos muling banatan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng mga investigasyon sa iskandalo sa flood control projects. Sa isang pahayag, pinagsabihan ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro si Duterte na huwag magmalinis at huwag magpakabayani. Totoo naman anyang deserve ng mga Pilipino ang mas mabuting sistema at pamamahala. Kaya dapat anyang mauna ang pangalawang Pangulo sa pagpapaliwanag sa mga nariskubre noon na irregularidad at anomalya sa mga confidential funds at issue ng ghost students at ghost food packs noong siya ay Education Secretary. Pagpapatunay rin anya ito kung talagang naniniwala ang Vice Presidente sa transparency at accountability. Iginiit ni Yusek Castro ang matapang na inisyatiba ng Pangulo na imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects, bagay na hindi anya nagawa ng administrasyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit pa napakarami umunong ghost projects noong 2022. Sa huli, pinilindiin ng palasyo ang karapatan ng mga Pilipino sa tamang pamamahala kaya dapat anyang pumili at pagluklok ng tamang lider na mamumuno sa Pilipinas. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Nakita naman po natin mga tambay. Siyempre, saan po dadalhin yan? Sa ama at siyempre po kay Vice President. Di ba? Ano pa sabi ng Vice President? Ang DepEd. Ginagawa po nilang port barrel ang DepEd. Hindi po ba? Kay lalaki po na nilalagay nilang pera. Ginagawa nilang port barrel. Pero wala po halos nagagawa. 22 classroom sa loob na isang taon. Kakati po ang ulo po natin. At ngayon, imbestigahan daw po ang Vice President. Sila nga ay nagpapabagsak sa Vice President. Napakatagal na. Inumpisahan nila. Inumpisahan nila agad yan. Di ba? 2023. Binakbakan na nila yan. Di ba? Dire-diretso na po yan. Mga kabayan, dire-diretso na po hanggang ngayon. Kung talagang corrupt ang Vice President, nasa kanila po lahat ng kapangyarihan. Kontrolado nila ang NBI, kontrolado nila ang DOJ, nahandyan pa ang Ombudsman, mga kabayan, nahandyan pa ang kapulisan, nahandyan pa ang kasundaluhan. Kung talagang magnanakaw ang Vice President, sa tingin nyo, lahat ng kapangyarihan ay kontrolado ng Commander-in-Chief? Sige nga. Sa tingin nyo, kung totoong corrupt ang Vice President, matagal na po yan. Hindi po ba? Matagal na po nilang napaalis sa pwesto yan. At matagal na po nilang na-impeach yan. Hindi po ba? Logic. Kaya nga po dito matambay, dinadivert na lang po nila issue. Dahil wala naman po talaga sila. Wala po silang magagawa sa Vice President dahil hindi naman talaga corrupt ang Vice President na katulad nila. Sila po ang lahat na may hawak ng kapangyarihang pera ng bayan dahil sila po ang nagbabudget. At sila rin po ang pumipirma ng budgeting. At sila nakakaalam lahat ng proyekto at programa ng gobyerno. At sila pa rin ang magre-release ng pondo nito. Hindi po ba? Lahat po ay nasa kanila.
Kapangyarihan, pera, kontrolado nilang lahat. Ang Vice President ay wala pong committee. Wala po eh. Walang gabinete. May gabinete po ba ang Vice President? Wala. Kontrolado siya ng Pangulo. Pwede nga siyang tanggalan ng budget. Pwede siyang bawasan ng budget. Kontrolado po nila lahat eh. Di po ba? At nung panahon po ni Vice President, nung siya po yung Deputy Secretary, napakarami niya pong nagawa. Napakarami din niyang nagawang mga classroom. Hindi po ba? Ngayon po ba, mga kabayan? Kaya nga po yung sinasabi ng Vice President, meron siyang mga ebidensya nangyari at naganap. Dahil nasaksihan niya kung paano gawin ang korupsyon nitong gobyerno na ito ngayon. Huwag kang mag-alala, Yusek. Huwag kang mag-alala. Darating ang panahon sa sinasabi mo na investigasyon. Yung investigasyon kasi ngayon, nasa kapangyarihan kayo, nasa kapangyarihan na Pangulo ang amo mo, sa kapangyarihan, nakukontrol nyo pa lahat ang sitwasyon, umano. Hindi ba? Gaano kalaki na ang nawawalang pera sa taong bayan, Yusek? Sige nga. Gaano nakalaki ang pinag-uusapan ngayong anomalya ng korupsyon? Hindi ba? Hindi na bababa sa trilyon? Daan-daang bilyon? Sige nga. Malinis ba ang Pangulo sa mga anomalya? Ligtas ba siya sa issue? Siya ang Pangulo? Siya ang may accountability? Siya lahat ang gagawa niyan. Lahat ng programa, proyekto, kontrolado niya yan. Siya nagbabudget niyan. Lalong-lalo na ang departamento na hawak niya. DPWH. Hindi po ba? Hindi naman po kami tanga, bobo, gago. Kayo lang po yata ang nagpapakatanga, abogado pa naman kayo. Hindi kaya? Kayo lang ang nagpapakatanga at nagpapakabobo dahil po sa posisyon. Di po ba? Dahil sa kapangyarihan. Hindi kaya dahil din umano sa pera? Di po ba? Kaya kumakain na rin kayo ng sarili nyong suka umano? Kaya nga natatawag kayo ng Vice President na basura, garbage in, garbage out. Na sa administrasyon nyo, nagsisimula ang napakaraming korupsyon nagaganap. Kaya nga nag-aaklas ang taong bayan. Pati ang mga reliyon, katulad ng INC. Di ba? Nag-aaklas at nakikita nila. Nalaganap at talamak ang korupsyon sa gobyerno ninyo. Makakapal na lang kasi ang mga pagmumukha ninyo, umano. Kaya kayang-kaya niyong tanggapin ang batikos ng taong bayan sa pagnanakaw ninyo, umano. Hindi po ba? Natatanggap nyo dahil sa kakapal na lang ng pagmumukha. Diba? Dahil nakontrol nyo lahat. Pati ang inaasahan ng taong bayan na magtatanggol sa aming kapirahan na mga men in uniform ay nanahimik. Yung aming tagapagligtas, yung aming bantay, yung aming proteksyon, lalong-lalo sa aming pera na nagpapasweldo rin sa kanila at nagpapalamon, umano. Pero wala na po kaming gwardya ngayon. Kayo na lahat ang ginwardyahan, umano. Kayo na lahat. Hindi kaya? Mas pinuprotektahan po ngayon. Yata kayo. Karamihan ng mga general. Hindi na ang taong bayan. Hindi kaya? Mga kabayan, nagtatanong lang si Kamanong. Kaya nga po ang trabaho namin, kaming mga nagbubuwis, kaming taxpayer, trabaho namin magbigay ng buwis. Kayo naman, ang trabaho nyo, ibulsa na ibulsa ang aming buwis. Hindi kaya? Napakasarap ng trabaho nyo. Kami naghihirap, nagpapakapawis. Hindi po ba? Kayo nasa aircon. Ang sasarap ng buhay nyo, nakaupo, nagsasalita. Di ba? Sagana-sagana sa pera ng taong bayan. Pagka kami kinundi na namin ang inyong mga pagnanakaw na nakikita namin, wala kami nakikitang malalaking programa nyo na sinasabi nyong binubuhusan nyo ng malalaking pondo, bilyon-bilyon, trilyon ng budget sa loob ng isang taon. Pero wala kaming nakita. Ghost. Ngayon, isisisi nyo sa nakarang administrasyon na napakaraming build. Samantala kayo,
Matatapos na ang taon, wala pa kami nakikitang better more na sinasabi nyo. Ano? Build, better more? Masihigitan pa ninyo ang ginawa ni dating Pangulong Duterte? Build. At sa inyo, better more pa? Ang nakita lang ng taong bayan, hinigitan nyo. Grabe. Sa lahat na nagdaang presidente ng bansa, hinigitan nyo ang pagnanakaw umano. Yon ang naging better more sa inyo. Hinigitan nyo lahat ang korupsyon sa mga nagdaang administrasyon. Isisisi nyo, napakaraming ghost project sa nakaraang administrasyon. Ibang klase kayo. Samantalang yung pinopondo nyo, 3 taon na, walang nakita. Ano yan? Pera namin? Inutang ninyo? Wala lang? Tatanggapin namin na ninakaw ninyo umano? Pinaghati-hatian nyo? Kinumisyon? Namorsyento kayo? Tanggap ng taong bayan? Hindi na kami kikibo? Tapos ngayon, isisisi nyo sa Vice President? Vice President nga nakakita ng ubod ng lakit nakakalula na korupsyon. Hindi po ba? Kaya po dito sa mga taong ito, kaya po sa mga taong ito, mga tambay, nagiging tama lang ang ginawa nila at wala silang kasalanan ngayon. Nakapwesto po sila. Kontrolado po nila. Ang panahon po'y lumilipas. Kahit po ang kapangyarihan at proteksyon, kahit lahat na ng suporta ng men in uniform ay nasa inyo, lilipas pa rin ang lahat. At mananagot pa rin at mananagot ang mga nagkasala, lalo-lalo sa ginawa ito pong administrasyon na ito, sa dami. At magkaroon lang kami muli ng pagkakataon na magkaroon na naman ng isang Pangulo na makabayan, makapilipino, at galit na galit sa korupsyon, hahabulin ng mga korupsyon, lahabulin ng mga politiko na magnanakaw. Mga kabayan, yan. Saka mo sabihin kung sino ang iimbestigahan, Yusek. At kami rin ay umaasa sa pagdating ng araw o panahon na yon ay isa ka rin sa maimbestigahan. Napakalaki ng pondo ng PCO. Ubod ng laki, nakakalula, bilyon. Nagsasalita ka lang dyan. Bilyon. Ang Office of the Vice President, Luzon, Visaya, Mindanao, tumutulong sa Pilipino. Napakarami niyang satellite offices na tumutulong. Pero ang pondo'y gipit na gipit. Hindi po ba? Di hamak, iniipit. Kaya darating naman po ang panahon, mga tambay. Yan po, mga kabayan, nakita po natin ang sagot ng Malacanang. Malacanang daw po yan, mga kabayan. Ang sinasabi ni garbage in, garbage out na tinatawag ng Vice President ay salita po yan ng Presidente. Sa Presidente po galing yan. Kaya huwag kang mag-alala. Auntie Claire, darating ang panahon, magsasawa ka sa dami ng iimbestigahan. Makikita mo, pag wala ka na kayo sa kapangyarihan, makikita mo lahat ang ginawa ninyo. Lahat ay iimbestigahan. Magmula sa ginto sa Central Bank, Maharlika Investment Fund, PhilHealth, napakarami. Ano pa? PDIC, GSIS, SSS, Lotto, Airport, ano pa? At syempre po ang mga maanumalyang budgeting. At meron pang flood control, meron pang farm to road na korupsyon, at napakaraming korupsyon sa mga departamento ngayon. Unang-una na ang DPWH. Napakaraming iimbestigahan pala sa amo mo. Baka nga pati PCO kasama rin sa iimbestigahan pagdating ng tamang panahon. Hindi kaya, Yusek? Marami. Lalong-lalo nga'y pinangalanan ng Amerika na grabe daw ang korupsyon, sabi ng Amerika. Ang ating Bureau of Customs sa panunungkulan ninyo. Tama kaya ang Amerika nung sabihin na talamak at grabe ang korupsyon ng BOC? Nagtatanong lang po. At syempre, mga kabayan, lalo-lalo po ang investigasyon kung talagang gumagamit ng pulburon at coke ang amo mo.
Hindi po ba? At kasama na rin kayo, sana. Muli po mga tambay, yan po mga kabayan, ang sagot po ng Malacanang, ang boses ng Malacanang, boses ng Pangulo. Yan po mga tambay, napakahusay po mag-divert mga kabayan. Ang galit ang galit ng Pilipino, lalo-lalo sa korupsyon, ay ituturo po sa mga Duterte. Ganyan po katindi. Kaya po tinatawag na garbage in, garbage out. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you rin po. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At yung panalangin po natin mga tambay, na sana po ay mawakasan na po ang mga katulad ng ganitong klaseng pagsiservisyo sa ating bansa. Dinala po tayo sa kademonyohan at kawalanghyan at pagnanakaw sa gobyerno, lalong-lalo sa ating kaperahan, sa ating buwis. Sana po mawakasan na po ang mga hayop na yan. Umano. Thank you po. At ganun din po ang dasal po natin sa pamilya Duterte at sa ating po sambayanan at sa ating na tayo pong lahat ay maingatan. Ang ating Vice President at ang dating Pang Duterte ay madugtungan din po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis, mga kababayan. At syempre, bago tayo magtapos mga tambay, nakakalimutan ko po mga kababayan yung kay dating Pangulong Duterte ay isa rin pong iimbestigahan po sa kanila yan. Hindi po ba? Hindi po mawawala na hindi po maimbestigahan ang ginawa po nila dyan pag wala na po sila sa kapangyarihan, mga kababayan. Thank you po mga tambay. Ingat-ingat po. Bye-bye.